hindi naganap ang pagkabigo sa mga diplomatikong pagsisikap sa loop lamang ng isang gabi. Ito ay isang mahabang proseso nga estratehikong kalkulasyon at malalim na kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga bansa. Nang mapansin na ang mga internasyonal na inspektor ay paulit-ulit na tinatanggihan ang pag-access sa mga sensitibong lugar, ang pinuno nga katalinuhan at militar ng hukbong Amerikano ay napakita ng nga ebidensya na ang hukbong Iran ay nakikipag-unahan sa oras. Libu-libong toneladang lupa at bato ang hinukay at daan-daang blok ng reinforced concrete ang ibinuhos sa mga malalalim at nakatagong bunker sa ilalim ng nga liblib na kabundukan. Napakalinaw layunin, lumihang nga kuta na hindi matatablan ngang anumang paatake mula sa himpapawid upang protektahan ang sentro ngang programa sa papapaunlad ng sandatang nuklear. Ang pagkaantala sa negosasyon ay isa lamang manipis na tabing upang itago ang isang malawakang plano ng relokasyon ng hukbong Iran. Sa harap ngang katotohanan ito, nagsimulang gumalaw ang makinarya ng digmaan ng hukbong Amerikano sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni General Michael Eric Kurilla ng U.S. Central Command, CENTCOM. Ang kampanya para sa isang preemptive strike ay binalangkas ng may mataas na katumpakan. Ang katubigang nakapalibot sa Strait of Hormuz, na dati ay puno nga dambuhalang tanker ngang langis, ay naging isang madayang chessboard ng kamatayan. Sa ganap na 45 gram madaling araw noong ika-15 ngang Hunyo 2026, opisyal na nagsimula ang malaking digmaan. Ang mga squadron ng nuclear-powered attack submarines ng hukbong Amerikano ay tahimik na pumwesto sa kanilang ambush positions ilang araw na ang nakalilipas upang magtatag ng isang security perimeter sa ilalim ng dagat. Sa ibabaw ng dagat, ang Carrier Strike Group kasama ang 12-12 ng mga escort ships ay bumuo ngang isang gumagalaw na pader na bakal. Ang puwersa ngang U.S. Naval Aviation ang nagsilbing pangunahing dulo ngang sibat sa pag-atake. Ang langit sa gabi sa ibabaw ng Persian Gulf ay hindi napayapa. Sa halip, ito ay napuno ng nagaharing kapangyarihan ng Air Force. Ang nga modernong stealth fighters na may anyong tilam nga sibat na hindi tinatablan ng radar ay isa-isang lumisan sa dek ng barko. Itinulak ng mga jet engines ang 10-10 toneladang bakal patungo sa himpapawid, dala sa kanilang ilalim at sa mga internal base. Ang mga precision-guided munitions na may nakapangingilabot na lakas ng pagsabog. Hindi nagsimula ang pag-atake sa pamamagitan ng malalakas na bomba, kundi sa isang invisible na digmaan sa electronic space. Ang mga special electronic warfare aircraft ng hukbong Amerikano ay nagpakawala ng malalakas na shortwave radiation beams na bumalot sa buong communication system at sensor network ng hukbong Iran. Ang cyberspace ay napuno ng mga interference, nananlinlang at bumulag sa mga surveillance systems ng KAWE. Sa sandaling ito, sa mainland sa kahabaan ng mababatong baybayin, sa ilalim ng pamumuno ni Major General Muhammad Bagheri ng hukbong Iran, ang defense forces ay pilit na lumalaban. Ang nga, sundalo sa loop nga, underground control bunkers ng hukbong, Iran ay nakaramdam nga, abnormalidad ng lumitaw, ang nga puting guhit ng interference sa kanilang nga screen. Mabilis silang nagpalit ng frequency at nag-activate ng mga backup transmission stations upang mapanatili ang kakayahang i-track ang mga target. Ang mga long-range at medium-range surface-to-air missile systems ay lumabas mula sa kanilang pinagtatagwan at itinutok ang kanilang mga malamig na launch tube sa himpapawid. Sa kabilang pagiging dehado sa teknolohiya, ang hukbong Iran ay napakita ngang mahigpit na taktikal na disiplina. Ang mga anti-aircraft artillery batteries na kontrolado ng optical systems ay nagsimulang mahanap ng target gamit ang hubad na mata at night vision devices, handa para sa isang malapitang labanan sa himpapawid. Gayunpaman, ang bilis at katumpakan ni hukbong Amerikano ay lumampas sa mga unang pagsisikap sa depensa. Ang nga unang supersonic anti-radiation missiles ay lumipat mula sa mga stealth fighters. Kusa nilang hinanap at direktang tinumbok ang transmission sources ng hukbong Iran sa bilis na ilang beses na mas mabilis kaysa sa tunok. Ang mga mabilis na kislap ng liwanag ay humati sa gabi na sinundan ng nakapangingilabot na pressure mula sa mga chain explosions. Ang pinakamahalagang surveillance stations ng hukbong Iran ay isa-isang nag-apoy at naging mga durok na bakal. Ang apoy mula sa mga nawasa na command stations ay nagbigay liwanag sa langit na napapakita na makapal at itim na usok na pumapay taas. Ang Integrated Air Defense Network sa baybayin ng hukbong Iran
ay nagsimulang magkaroon ng mga kritikal na butas. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang kaaway na makabawi, ang mga attack squadrons ng hukbong Amerikano ay patuloy na dumaan sa manabuang puwang. Ang susunod nilang target ay ang mga surface-to-air missile sites at tactical communication centers. Ang mga electro-optical guided weapons at long-range surface-to-surface missiles ay ibinuhos na parang isang hindi mapipigilang bagyo ng metal. Ang mga matitibag na bunker ay nabutas, at ang mga mobile ammunition vehicles ay tumilapon sa himpapawid na lumika ng mga dambuhalang haligi ng apoy. Ang battlefield ay naging isang nagliliyab na hurno. Ang init at pressure mula sa sunod-sunod na paksabok ay duman sa makilit na burol na tumupok sa tayong halaman sa baybayin. Nang mapansin na ang air defense network ay unti-unting gumuho sa harap ng nagaharing puwersa, ang ground command ng hukbong Iran ay nagpasyang maglunsad ng isang tactical counterattack. Batay sa mga itinakdang coordinates, ang mga mobile anti-ship missile launchers na nakatago sa mga kuweba ay nagsimulang lumitaw. Sa ilalim ng liwanag nga kumakalat na sunok, sunod-sunod na solid fuel missiles ang lumipat mula sa mga launchers na gumuguhit nga nagliliyap na arko patungo sa dagat, direkta sa formasyon engha barkong pandihma eng hukbong Amerikano. Ang multi-layered defense system sa MH Krauser eng hukbong Amerikano ay akat na nakreact. Ang mga phased array radar networks ay patuloy na nag-scan, na nakalok sa bawat flight trajectory ng mga papasok na bala. Ang mga vertical launch tubes sa deck nga mga barkong Amerika ay sabay-sabay na bumukas at nagpakawala ng mga interceptor missiles na humati sa hangin patungo sa langit. Ang paliksahan ng buhay at kamatayan gamit ang pinakamodernong military artificial intelligence sa mundo ay naganap sa loob lamang ng ilang bahagi ng isang segundo. Ang nga warhead sa himpapawid ay lumikha nga nakabubulag na bolang apoy na dumurok sa mga anti-ship missiles ng hukbong Iran bago pa man sila makalapit sa target. Ang mamainit na pira-pirasong bakal ay bumaksak sa dagat na parang isang nakamamatay na meteor shower na nagpakulo sa bawat bula ngalon sa mahalagang strait na ito. Ang buong espasyo mula sa malulupit na kabundukan ng mainland Iran hanggang sa tahimik na katubigan ay naging isang nagliliyap na battlefield. Ang nga pakawala at sakripisyo ay nasimulang lumitaw sa lupa ng mga sundalo ng hukbong Iran ay mabalot ng Baulua firestorm. Ngunit ang manakaligtas ay nanatiling matatag sa kanilang pwesto, nagsisikap na lumaban ng may matinding determinasyon sa kanilang sariling bayan. Ang dugo at pawis ng sundalo mula sa magkabilang panik ay nagsimulang pumatak, humahalo sa amoy ng pulbura at nasusunok na metal. Ito ay ang malupit na simula ng isang malawakang operasyong militar kung saan ang bawat pagkakamali ay may katumbas na buhay at tanging ang lakas ng firepower at superior na taktika ang magpapasya sa tadhana ng libu-libong buhay na terjebak sa gitna ng labanan. Ang labanan para sa kontrol sa himpapawid sa itaas ng Persian Gulf ay pumasok sa pinakamatinding yugto. Sa kabila ng ganap na superioridad sa electronic warfare ng hukbong Amerikano, ang Air Force ng hukbong Iran ay hindi umatras. Mula sa mga lihim na ay bases na nakatago sa kailaliman ng mababatong kabundukan, sa ilalim ng direktang utos ng mga matataas na kumander, 12-12 ng mga lumang fighter jets na pinalakas ng husto kabilang ang mga F-14 Tomcat at MiG-29A sabay-sabay na nag-activate ng kanilang mga makina. Alam ng Defense Forces na nahaharap sila sa isang kalaban na may superior na lakas sa lahat ng aspeto. Ngunit ang pagnanais na protektahan ang pambansang himpapawid, ang nagtula sa mga piloto ng hukbong Iran na sumugot ng diretso sa mapanganib na zona ng labanan. Ang formasyon ng mga fighter jets ng Iran ay lumipat ng malapit sa gilid ng bundok, sinasamantala ang komplikadong topografiya upang iwasan ang pagmamanman ng space surveillance system ni hukbong Amerikano bago biglang umakyat at tumungo sa baybayin. Sa kabilang banda, ang early warning network sa mga supercarriers ng hukbong Amerikano ay agad na nakapagtala ng mga abnormalidad. Ang forward command ng hukbong Amerikano ay mabilis na nag-adjust ng taktika. Ang squadron na stealth fighters na F-35 Lightning II og multirolle fighters na F-A-18E, F-Super ay inutusang humiwalay sa formasyon upang magtatag ng isang dambuhalang aerial fire. Ito ay isang labanang hindi patas sa teknolohiya ngunit puno ng matitinding taktikal na kalkulasyon mula sa magkabilang panik. Kinamit NH Militar NH Estados Unidos ang taktika NH Beyond Visual Range BBEA Combat
na sinusulit ang kanilang stealth capability at active electronically scanned array, AISA, radar upang ilok ang mga target mula sa layong dandang kilometro. Sunod-sunod na AIM, 120 AMRAAM, air-to-air missiles ang lumabas mula sa weapon base na humahati sa hangin patungo sa formasyon nga mga fighter jets ng Iran. Sa harap ng ulang ng long-range firepower, ipinakita ng mga pilotong Iran ang kanilang pambihirang galing sa paglipad. Patuloy silang nagsagawa ng mga tactical maneuver sa limitasyon ng kakayahan ng katawan ng tao habang naglalabas ng mga flare at chaff upang linlangin ang mga seeker ng missiles ng kaawe. Sa madilim na langit, ang liwanag mula sa mga missile engines at flares ay nagtagpo na bumuo ng isang magandang ngunit malupit na network ng apoy. Ilang fighter jets ng Iran ang hindi nakatakas at naging mga dambuhalang bolang apoy sa himpapawid bago bumagsak sa malamig na tubig ng strait. Gayunpaman, ang mga nakaligtas na eroplano ng Iran ay matapang na napaliit ng distansya gamit ang kanilang high-power radars upang gumanti at magpakawala ng nga Air-73 missiles laban sa mga fighter jets ng Amerika. Ang matinding pag-atake ng Iran ay nagdulot ng pinsala sa Amerika. Dalawang F-18 Super Hornet ang tinamaan ng mga pira-pirasong bakal mula sa sumabog na warheads. Ang kanilang hydraulic systems ay ganap na nawasak, kaya napilitan ang nga piloto na gumamit ng ejection seats na ipinaubaya ang kanilang buhay sa mga parachute sa gitna ng nagbabagang dagat. Dahil sa pinsalang ito, lalong binilisan ng Amerika ang antas ng pag-atake. Ang Electronic Warfare Force gamit ang mga EA-18G Growler ay nagpakawala ng invisible microwave energy. Naganap na bumulag sa electro-optical tracking systems ng Iran. Ang electromagnetic space ay naging isang malaking kaguluhan kung saan ang lahat ng radio communications at surveillance radars ay nasupil. Sa lupa, ang Air Defense Network ng Iran ay dumaranas ng huling sandali ng buhay at kamatayan. Ang mga S-300 at Bavar 373 missile complexes na ipinagmamalaki ng Iran ay naging pangunahing target ng US Air Force. 12 ng AGM-88 HARM anti-radiation missiles ang patuloy na ipinaputok na sumusunod sa mga radar waves mula sa lupa. Ang nga Iranian missile cruise ay napilitang makipaglaro sa kamatayan. Bubuksan ang radar sa loop ng ilang segundo upang magpaputok at agad itong papatayin at ililipat ang kagamitan upang iwasan ang ganti. Gayunpaman, masyadong makapal ang huwalok firepower ng Amerika. Maraming air defense sites ng Iran ang nadurog, ang mga dambuhalang radar towers ay bumagsak, at ang mga launch vehicles ay nag-apoy na lumikha ng makapal na usok sa mga kabundukan sa baybayin. Maraming sundalo at piloto ng Iran ang nagbuwis ng buhay, ngunit ang mga natitirang low-altitude air defense units ay patuloy na lumalaban gamit ang mga anti-aircraft guns at manpads. Sa kabila ng kanilang tapang, hindi nito ganap na natakpan ang agwat sa teknolohiya. Ang steel shield ng Iran ay unti-unti nang nabubutas. Nakamit ng Amerika ang kanilang estratehikong layunin. Ang malayong depensa ng Iran ay nawasak na at ang himpapawid ay malinis na para sa susunod na yugto. Inihanda na ang entablado para sa mga pinakamapangganib na strategic weapons ng Amerika na nagbabadya ng mas matinding Baulua firestorm sa mga underground nuclear facilities ng Iran. Sa ikatlong yugtoeng operasyon, ang lihim na pasilidad para sa uranium enrichment na nakatago sa ilalim ng mga bundok ng granite ay naging target. Mula sa mga base na libu-libong kilometro ang layo, ang mga B-2 Spirit stealth bombers ay dumating matapos ang mahabang flight at aerial refueling. Dahil sa kanilang kakaibang flying wing design at radar absorbent paint, sila ay naging parang mga dambuhalang multo na hindi nakikita ang anumang natitirang radar. Sa taas na 15,000 metro, inihanda ng nga piloto ang MAGBU 57 Massive Ordnance Penetrator, MOP. Ang 14 toneladang bunker buster bombs na idinisenyo upang dumurok sa pinakamatitibag na underground bunkers sa mundo. Kasabay nito, ang mga B-52 Stratofortress ay pumasok din sa kanilang mga strike position sa Persian Gulf. Bagamat walang stealth capability, nagsilbi silang nga dambuhalang arsenal sa langit na nagpapakawalan ng mga stealth cruise missiles upang sirain ang mga istruktura sa ibabaw ng lupa, gaya ng mga ventilation shafts, power stations, at mga pintuan ng bunker. Ang nga dambuhalang cooling towers ay gumuho at ang nga makakapal na pintuang bakal ay natunaw sa tindingang init.
Napilitan ang mga pasilidad sa ilalim ngang lupa na gumamit ngang limitadong backup power. Sa loop ngang matunnels, naramdaman ngang ga Iranian engineers at elite soldiers ang malalakas na yanik. Sa kabilang ngang panganib, nanatili silang matatag sa paniniwalang sapat ang kapal ngang semento at bato upang protektahan sila. Ngunit sa taas ngang stratosphere, bumukas na ang nga bombays ngam gabi 2 Spirit, ang nga 14 toneladang dambuhalang bakal ay bumulusok patungo sa lupa sa ilalim ng bigat ng grabidad. Nang tumama ang dulo ngang bomba sa bundok, ang kinetic energy na naipon mula sa 15,000 metro ay ganap na pinakawalan. Tumagos ito sa mga granite at reinforced concrete layers bago sumabog sa loob ng Hamnam underground bunker. Ang pagsabog sa loob ng saradong espasyo ay lumika ng isang artificial earthquake na dumurog sa buong geological structure ng bundok. Ang mga centrifuges ay nawasak at ang buong underground infrastructure ay ibinaon sa ilalim ng milyon-milyong toneladang gumuho na bato. Walang pagkakataon na makaligtas ang makataw sa loob. Matapos ang matagumpay at malupit na misyong ito, ang nga bombers ng Amerika ay tahimik na bumalik sa kanilang nga base. Sa nuclear capability ng Iran ay nabura sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit hindi pa tapos ang operasyon. Upang masiguro ang kaligtasan sa Strait of Hormuz, ibinaling ng Amerika ang kanilang firepower sa mga strategic islands gaya ng Qeshm at Abu Musa na nagsisilbing mga natural fortresses ng Iran. Dito nakatago ang mga coastal artillery at anti-ship missiles ng kaawe. Sinimulan ng MAO, S-cruisers at destroyers ang papakawalan ng 127mm naval guns upang durugin ang mga panlabas na depensa. Libu-libong cells ang bumagsak na parang meteor shower sa mga baybayin na tumupok sa mga halaman at sumira sa mga barbed wire fences. Mula sa mga amphibious assault ships gaya ng USS Wasp o USS America, ang mga dambuhalang Elkak, landing craft air cushion na may dalang mga kagamitang pandigma at libu-libong US Marines ay nagsimulang sumabog sa ibabaw ng mga alon patungo sa dalampasigan. Sa kabilang nga matinding pag-atake ng Amerika, hindi umatras ang masundalong Iran. Mula sa kanilang mga tunnels at bunkers, ang mga Iranian Revolutionary Guard Corps ay nagpakawala ng matinding huwalat gamit ang heavy machine guns, mortars, at anti-tank missiles. Ang bawat hakbang nga Marines sa dalampasigan ay sinalubong ng ulan gabala na nagresulta sa pagbubuwis ng buhay ng maraming sundalo sa makabilang panik. Sa sandaling ang mga Marines ay terjebak sa gitna ng matinding putukan. Ang absolutong lakas ang US Armored Forces ay pumasok na sa eksena. Ang pangunahing battle tank na M1A2 Abrams na tumitimbang ng mahigit 60 tonelada ay dahan-dahang gumulong sa lupa. Ang tuno ng gabakal na SIG Trex na dumidikit sa buhangin ay parang ungal ng isang mechanical na pot. Gamit ang 1,500 horsepower multi-fuel gas turbine engines, ang mabakal na halimaw na ito ay nakpakita ng superior na mobilidad maging sa maluba at malambot na buhangin. Ang depleted uranium armor na hinaluan ng reactive armor plates ay bumuo ng isang hindi matitibak na kalasak na nagpoprotekta sa formasyon ng infantry na sumusulong sa likuran na parang mabakal na multo. Ang maturet ng mga tangke ay mabilis na umikot. Ang electronic ballistic computer system ay patuloy na kumakalap ng mga datos. Bilis ng hangin, temperatura, halumigmig, at distansya sa target bago nagpaputok ang 120mm smoothbore gun. Ang mga armor piercing at heat, high explosive anti-tank. Shells ay lumipad sa supersonic na bilis, tumagos sa mga matitibag na pader ng semento enyi mga underground tunnels ng hukbong Iran na lumikha ng matitinding pagsabok. Nagpaguho sa mga defense bunkers at nagpira-piraso sa mga coastal artillery mula sa kanilang mga base. Sa kabilang ng paharap sa nagaharing lakas ng US Armor, ang defense forces ng Iran ay nakpakita ng isang napakatalino at matapang na taktika. Ang kanilang mga mobile anti-tank teams ay sumamantala sa malawak na network ng mga trenches, kumalat sa mga tagong sulok at nagsagawa ng mga tumpa na ambush. Ang mga optically guided anti-tank missiles mula sa seryang Tufan ay gumuhit ng mga nagliliyab na linya mula sa mga launchers na direktang nakatutok sa makamahay ng bahagi sa itaas na turret at sa engine compartment ng mga Abrams tank. Ang banggaan sa pagitan ng advanced armor technology at ng penetrating warheads ay lumiha ng kislap ng apoy na minsang nakabubulag sa nagmamasit sa malayo. Ilang sasayang pandigmangang Amerika ang tinamaan.
Ang automatic fire suppression systems ay na-activate na nagbugangang makakapal na puting usok upang ikubli ang formasyon na nagdulot ng kalituhan sa battlefield. May mga tangkeng naputulan ng sik at nastuk sa dalampasigan, ngunit ang mga crew ay nanatiling matatag, ginawang mga permanenteng fire fortresses. Ang kanilang nga nasirang sasakyan upang patuloy na magbigay ng fire support sa kanilang mga kasamahan sa likuran. Napilitan ang mga US Marines na baguhin ang kanilang taktika at nag-deploy ng isang mahigpit na coordinated mechanized infantry formation. Kumalat sila sa magkabilang panig ng mga tangke, gamit ang machine guns at smoke grenades upang ubusin ang mga anti-tank teams ng KAWE, habang binubuksan ang daan para sa mga armored vehicles na umabante ng dahan-dahan patungo sa sentro ng mga kabundukan sa isla. Ang labanan ay tumagal ng maraming oras, na ginawang isang madugong war of attrition ang lugar para sa magkabilang panig. Ang mga Amerikano ay umasa sa direktang firepower at suporta ng naval artillery mula sa dagat gamit ang rolling wave na taktika, habang ang mga Iranian ay sinamantala ang kanilang kabisahan sa topografiya upang hatiin, palibutan, at maglunsad ng mga madugong pag-atake. Walang puwang para sa kompromiso o pag-atras. Ang mga sundalong Iranian ay nagbuwis ng buhay sa bawat metro ng kanilang mga trenches gamit ang kanilang huling wired communication systems upang tawagin ang huwalok firepower ng artillery mula sa mainland patungo sa kanilang sariling pwesto kapag malapit na itong masakop, na ikinamatay din ng 12 ng US Marines na sumusugot sa kabilang panganib. Ang makinaryaeng digmaan ng Amerika na may walang hanggang supply ng logistics ay patuloy na dumiin sa defense forces. Sa ilalim ng tumpa na suporta mula sa mga barkong pandigma sa dagat, ang nga huling nakatagong anti-ship missile launchers ng Iran ay nawasak at nabaon sa ilalim nga dambuhalang bato. Ang US Armored Forces, habang dinudurog ng kanilang mga sik ang bawat balakid, ay sinakop ang mga matataas na lugar at kinontrol ang buong katubigan sa paligid. Ang mamarka ng bakal na siksa dalampasigan ay nagmarka sa pagbagsak ng matibay na outer defense line na maingat na itinayong Iran, na nagbukas ng daan para sa pagtatata ng isang bagong security order sa Strait of Hormuz. Ang bukang liwewe noong ika-16 ng Hunyo 2026 ay nagbigay liwanag sa Persian Gulf, na naglantat sa buong battlefield na punong trahedya at kabayanihan. Matapos ang isang gabi ing matinding Baulua firestorm sa mga strategic islands, ang tuno nga baril at heavy machine guns ay napalitan ng malamig na katahimikan ng guho. Ang US Marines, matapos ang maraming oras ng madugong hand-to-hand combat sa masalimot na sistema ng mga tunnels, ay ganap nang na-neutralize ang huling himpilan ng resistensya ng Iran. Ang pinakamatatapang na unit ng Revolutionary Guard na lumaban hanggang sa huling bala ay hindi nagawang baguhin ang takbong na labanan laban sa nagaharing lakas ng matangka at air support. Ang Abrams tank ay nakatayo na ngayon sa pinakamataas na bahagi ng isla. Ang kanilang 120mm barrels na amoy pulbura pa ay direktang nakaturo sa mainland ng KAWE bilang simbolo ng absolutong kontrol. Sa dagat, isang malawakang strategic shift ang nagaganap. Ang mga banta mula sa mga anti-ship missiles na nakatago sa mga kuweba sa baybayin ng Iran ay nadurog na sa pamamagitan ng preemptive strike. Nagpasya ang US Fleet Command na isulong ang kanilang combat formation. Mula sa ligtas na distansya, ang dambuhalang supercarriers na may dalang libu-libong marino at piloto ay nagsimulang maglayak patungo sa strategic strait. Napapaligiran sila ng isang mahigpit na escort network, mga cruisers at destroyers na may dalang mga modernong guided missiles. Ang AESA radar systems ay patuloy na nag-scan sa bawat sulok na bumubuong isang halos hindi mapapasok na air defense umbrella. Kasabay nito, nag-deploy ang Navy ng mga minesweeping squadrons upang hanapin at ay neutralize ang mga magnetic mines na lihim na ikinalat ng Iran sa mababaw na katubigan. Ang madambuhalang haligi ng tubig ay sumabok ng sirain ang mga mina na tinitiyak ang absolutong kaligtasan para sa strategic shipping lane. Sa mainland ng Iran, ang mga labingan nuclear program ay lumitaw na parang isang trahedya. Ang madambuhalang bundok ng granita ay napatag at ang mga lihim na uranium enrichment facilities ay naging mga dambuhalang crater na lamang na umuusok. Ang US Air Force ay nagsagawa ng mga bunker-busting attacks, naganap na sumira sa centrifuge systems at sa ambisyon ng Iran para sa mga strategic weapons.
Ang buong lugar ay nabalot ng kulay abong usok mula sa alikabok at nasunok na metal. Ang mga F-35 Lightning II stealth fighters ay patuloy na nagpapatrolya gamit ang kanilang electro-optical sensors upang itala ang antas ng pagkawasak at direktang ipinapadala ang datos sa Forward Command Center. Tinisiyak na walang pasilidad ang makakaroon ng pagkakataong makabangon sa loob ng maramang dekada. Ang kampanya ay nagtapos sa pabor na Estados Unidos, kung saan ang estratehiya ng pagkontrol sa pandaigdigang maritime choke point ay nakamit sa mabilis na panahon, ngunit ang presyong binayaran sa pamamagitan ng dugo at pawis ay isang katotohanang hindi may kakaila. Ang nga puting buhangin ay nabahiran ng dugo at ang nga sugatang marines ay agad na inilikas ng mga medical helicopters. Ang mga nakaligtas na sundalo ay nakaupo sa mga guhong semento. Ang kanilang nga mata ay puno nga pay habang tinitignan ang nga labi nga kanilang nga kasamahan. Sa paningang Iran, libu-libong sundalo ang naiwan sa ilalim nga gumuho na bungka o sa nga nasuno na missile sites. Sa kabila ng pagkatalo, lumaban sila hanggang sa huli. Pinrotektahan ang kanilang bayan ng may matinding determinasyon na ginawang isang trahedya, ngunit makasaysayang kwento ang hindi pantay na labanang ito. Nang tumas na ang araw at napawi ang hamog sa Persian Gulf, isang bagong military order ang nabuo. Ang Coastal Defense Network at nuclear deterrence capability ng Iran ay ganap ng nabura. Pinatunayan ng Estados Unidos ang kanilang kakayahang mag-deploy ng absolutong global power mula sa huwalok, firepower sa kalawakan, strategic air force, hanggang sa masalimuot na amphibious landing operations. Ang Strait of Hormuz, ang pinakamahalagang energy transport lane sa mundo, ay nasa ilalim na ngayon ng mahigpit na pangangasiwangang US fleet. Wala nang bantangang blockade, wala nang walang saysay na diplomatikong negosasyon. Ang bawat pampulitikang hidwaan ay niresolba sa pamamagitan ng huwalok, bakal at nahaharing lakas. Ang malaking digmaan ay nagtapos na nag-iwan ng isang wasak at umuusok na karagatan, isang nagbagong topografiya, at isang aral tungkol sa bagsik ng pandaigdigang hidwaan, kung saan ang tadhanangam nga bansa ay pinapapasyahan ng lakas ng teknolohiya at matalas na estratehiyang militar.